This morning, ako ang ihatag sa inyo na topic is entitled Unreserved. Minsan mo yung nakasayot ng word na unreserved. Or sa Bisaya pa sa walay reserva. Pasagot? Walay reserva. Walay ito. No? It's easy to say, John, na mapalo ko ni Jesus. Ayun na kayo istorya. No? I know most of you na kayo naging mo, especially mga discipleship, na makayon mo mapalo ni Jesus. No? Especially ito na baptize na kantahan pa yung I have decided to follow Jesus. Dapat yung one word na no turning back. Yeah. No turning back. Sayo pa kayo yung istorya na Lord, I want to follow you. Jesus, I want to follow your words. I want to be like you. I want to have a life kasama ni Jesus. It is easy to say, but in times na manaan ka sa sitwasyon, diyan na nagbago ang lahat. Diyan na mausog ang kanan. No? Ngayon ka, Lord, I will walk with you. Makiglakaw ko ni mo, Lord. Pero when the time na naglakaw na mo together ni Lord, happy kayo ka sa iyang mga victories. Kaya promise the Lord, dili ikabuhaton as tail. I will make you the head. I will make you victorious under my banner. Pero pag-abot na sa part na suffering ni Jesus, ayay, nawala na, parang hinay-hinay nagbitaw sa kamot ni Lord. Ano man? Lisod igsoon. Dili sa iyon ang lakaw sa Kristohanon. But, maskin pa o nasayod ta na lisod o dili na ito ma-perfect yung tanan, as Christians, we need to give our best. Amen ba? Ningon gani si Lord, maskin sa inyong trabaho, do your best. Buhata ang iyong pinaka-best sa inyong work, dili mo nag-work para sa tao because you are working for the Lord. Amen? Ang tao, gigamit ang the Lord to give you the financial na imong gikinahanglan, but you are working for your company, but it is the Lord who knows how to give you the financial that you need. 2 Timothy chapter 2, verse 15 nagingon, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. No? Kinahanglan ko i-present atong self na approve diya sa Diyos, meaning ang pinaka-best mo ay ato ang ihatag diha ng Lord. Mo na ato ang title karong adlaw unreserved, because whenever we give to the Lord our best, dapat wala yun ay reservation. Sa motor na gitawag reserve. Meaning, kung mahuptan mo gasolina, matingala mo kasi nakasakay motor cab dre. Nagihuhuso ng driver ang iyaan ng motor cab. Ang matingala kasi preto ka ng motor cab, ihuwag na dahil sa motor cab driver kay nahuptan sa gasolina. Ang iyang gigamit ang reserve. Pero diha ni Lord, kinahanglan, wala yung reserve. Kung worship ka ni Lord, dapat wala yung reserve. Kung muhakag pag-ampo ni Lord, dapat wala yung reserve. Kung serve ka ni Lord, dapat wala yung reserve. No? Kaya na lang nakita sa angit ka, wala yung reserve. Puro nito na, nagabot niya sa balay, tulog yun sa dito. Wala yung naka-reserve eh. Pag-human na mo dito pa sa practice. So, in service to the Lord, we need to give our best and let nothing put you on reserve. When Jesus' disciples sa nag-attend sa mga pipila kasimbahan ng pagpapanang simba na to,
Nasayod ta nga ang disciples ni Jesus dili nagamay. Diba? Daghan sa disciples. Pero katong labot na ang panahon na wala na sila nakasabot sa pulong ni Jesus, niingon na sila, Jesus, mo kay natuhuan na mong giingon, Jesus. Dili ko katuon na mong giingon. Naglibog na ko. Ang say gibuhat sa mga disciple ni Jesus, ni turn away and never walk with Jesus. In short, pila ka walk daw ni sunod ni Jesus? Pila pa inyong ipakaon? Ha? Ba ito? Pero ang nabilin, 12 na po. Kay daghan ko gitawag, pero gamay ra o pinili. Gaghan o nisunod, daghan niingon, I will follow, pero gamay ra niingon na I will follow you during the time na naglibog na sila, naglisod na sila, during the time na naanay mga confusion sa ilang una-una, kung sa man mo'y palabihon na ko. Sinong pipiliin ko? No? Especially yung mga nanay love life, mga kuwan na ba na ito mga kalsuhan nila, mga dalagitan na ba? No? Basig na mabot na mo sa mga panahon baka nana mo yung mga love of your life. Tapos, ningnan na mo, sinong pipiliin mo? Si Jesus o ako? No? Ano ba yung mga, that is true. Sorry, that is true. Daghang mga Kristohanon nga mga young people sa kasimbahan nga agi kay masacrifice ilang love nila, ilan na lang kung isacrifice si Jesus. Dito na sa gawas ng kuyong sa ilang labidan. No? But I encourage you, it's so on nga, instead na kita mo magawa sila, ako sila ng kayaton, nakita mo sila mo sunod. Diri, kung magpuyong mo lakaw diha ni Jesus together. It is because, it's so on, following Christ, it should be given our all. Kita dapat may muhakay sa kong best diya sa pag-follow ni Christ. For Christians this day, this is what the Bible said nga makakos sa atoa when we follow Jesus. Akong yung pa sa pag-open sa Bible, Luke chapter 9, ikan 57 naman sa 62. Ingon siya dire, inaay title yung Bible na title yung Bible diya. Masay title sa mga diya, guard. Masa? The cost of following Jesus, meaning unsay imo ang kabayaran sa pagsunod nimo ni Jesus. Okay, basahan mo to. As they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. Ayun na kay istorya, no? And Jesus said to him, foxes have holes and birds in the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Kasi nakabantay niyo ni Jesus nga tigpuli silang balay pag humag-mission. Wala? Kaasa mo kawitag kabasa sa Bible nga si Jesus pag humanya kadto aning lugar mimpauli kay ni Perez. Wala, di ba? Mauna na yung karpentero na wala yung pilingong balay. Si Jesus na. Why? Magsigi siya o travel. Ikot-ikot na siya ng laking lugar. So, niingon ang young follower, I will follow you. Diba? Balita. I will follow you wherever you go. Kasi yun yung istorya. Pero niyo si Jesus, oy, careful mo sa inyong istorya, ano man. Niyon siya, mas maayo pa ang mga foxes kay naa sila holes na pwede sila kapuyan. Mas maayo pa ang birds kay naa sila gitawag nilang nest na pwede nilang rest in kaso ang kapuyon na ilang pako. But the Son of Man has nowhere to lay his
head. In short, kung asa siya dadon ni Lord, asa siya dadon sa amahan, dito siya makto. Kung dadon siya sa ilalong sa manggahan, dito ra sa mangwali, dito ra po siya. Kung asa sa manguadto, dito ra po sila. Mo bitaw na itong matay na ipalakaw sila ni sa amahan. Si Jesus po yung iyang mga disciples na hinangop kay si Jesus sa kadugay ng binakay, nakakita kayo sa kahoy. Unya paglakaw niya sila yung ay salamat ang kahoy, dagan tayo dahon, no? For sure na gini bunga. Pag abot niya dito, walay bunga ang kahoy. No? Ang isa ka lagot ni Jesus iyang first mga kahoy. Kaya dili nakapwede mga naman na-excite ka si Lord. Inaanak ka lisod ang kinabuhi ni Jesus while nag-serve siya sa mga tao. Diyos siya, pero siya may nag-serve sa katawhan niya. Now, niingon si Jesus, musunod ka na ko. Wala mo kayo puwinanan. Moto o Iran, uyog ka? Wala si Jesus nga, moto mo ko o Dubai. Ipang-misel ng mga kwan dito, uyog ka? Maayo pa ang mga foxes o mga birds. May naatay, mahigdaan, mapahuwayan, matulugan. Next. To another, he said, ano po yung usa, ingon, follow me. But, he said, Lord, let me first go and bury my father. Sa Lord, yes, musunod ko nimo, mupalo ko nimo, pero ako sa gulubong ko ang minatyan. No? It is a parable to say, although pwede na ito na siya mastorya nga, minatyan yun siya yun sa tao, pero if you remember, Igsoon, na, alitan na nga, ako na balikan, ito sa basa 60, and Jesus said to him, leave the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God. Next. 61. Yet another said, I will follow you, Lord. But let me say farewell to those at my home. 62. Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Now, ito ang mayonison. As we can see, during the time when Jesus was known to heal people and give the words of wonders diya sa iyang mga katawan, na-amaze ang tao ni Jesus. No? Maskin pag itong bata pa si Jesus dito sa temple, ang mga teachers dito, ma-amaze na sila kung unsa ka maayos si Jesus umatay sa pulong. So, sobrang amaze nila ang uban ng mga katawhan na nunod ni Jesus. Ni follow sila ni Jesus. Pero, nagpasadaan na sa daan, sa pinaka-primero na verse nga itong ibasa, nga kung follow ka na ko, dili mahimong sa iyon. Because number one, bisag asa ko, what to. So, na three things nga ako ang i-consider ano nga adlawan. Number one thing na kinahanglan nato i-consider when following Christ is that if you follow Him, get ready to be rejected on the place where the Lord wants you to go. In short, diingon si Jesus, mas maayo pa ang fox kay pwede siyang muli silang balay. Mas maayo pa ang bird kay pwede pa siyang muli sa iyang nest. No? Pwede pa siyang uli sa ilang pagsatag sa kapanmalay. But the man of God, dito rin siya sa mga dapit kung asa siya isugo sa Diyos. And kung mayroon sa Lord, Jesus, anak, adto ka sa galas. Siyempre,
si Jesus, magpadala yun ng messenger. Ngayon si Jesus. Jen, pag una dito sa Dallas, tingnan sila na muadto ko. Muadto si Jesus sa Dallas, ready sila. Pero igor ako muhapis sa Dallas, kaya ako ang nagtukan, padulong dito o sa Bonda. Pero muhapis ako Dallas. No? Pag muingon si Jesus sa ginana, muingon ka, Lord Jesus, follow ko nimo. Mukoyo ko nimo sa Dallas. Pero kung mukoyo ka ni Jesus, you have to expect one thing. Ang usang cost na pwede na ito, kinahanglan ko ihatag. Prepare to get rejected from the people. Ano man, onay na ito ni Jesus katong padulong sa Jerusalem. Basahan mo ito. Atras ta sa verse 51 to 56. Same chapter. As the time drew near, as for him to ascend to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. In short, si Jesus, padulong niya sa Jerusalem. No? Pero nasa kapitan. So, nito po, 52, he sent his messenger ahead to a Samaritan village to prepare for his arrival. Niyo siya sa iyong messenger, muhapit matao Samaritan village. Pag una dito, ina ang Samaritan village nga, pag-preparar mo, kay abot ko, muabot si Jesus. Pero sa inyo po, 53, but the people of the village did not, sa ito po, wala nilagi welcome si Jesus. In short, gi-reject si Jesus because he was on his way to Jerusalem. Isa kay dili mo ni Judea mo aning Samaritan. Mahapit lang ka. Pero asa ka mato, Jerusalem dili ka mato. Okay, diretso na ka Jerusalem, ay maghapit dali. No? Nang lubot ang mga Samaritan village. Ay sa nga, no, dili na naman dawaton si Jesus, dili na naman siya welcome. No? Murag si Ferdinand Looper. Na yung mga syudad na ni-welcome niya, pero na yung mga syudad na yung dili na mo i-welcome si mga tawanan ng mga dili, kaya na siyang attitude. So same ni Jesus po na ay mga lugar na kung siya, dili sa welcome. Nuniingon si Jesus, mo anak ko sa Samaritan village, pag ready mo. Minsan, niyon ang Samaritan village, no, dili na mo i-welcome si Jesus. Kaya pagulong yun na sa Jerusalem. Verse 54, when James and John, paminong kayo nga part. When James and John, nagulo ka na when James and John saw this, they said to Jesus, Lord, should we call down fire from heaven to burn them up? Kasi naka-tasting na ni Sukat. No? Mga Kristohanon, ay, hindi kayo nag-iisa. Naapo din sa mga disciples ni Jesus na mga brutal ng nahuna. Imagine ninyo, naulawan ang among teacher. Naulawan ang ang Diyos. Nga naman, niingon siya nga buwan namin sa Samaritan village, wala niyo gi-accept. So, ginuhungan ni isa, si James o si John, ilang ginuhungan si Jesus. Niyon na si Jesus, unsa man nga wala mo kang gidawat sa Samaritan village. Unsa man mutawag na may kalayo gikan sa langit para sunugon sila tanan. Istorya lang. Istorya lang Jesus kaya ako pasunog tanan. No? Si James o si John sila may nakabati sa rejection nga gihakal ni Jesus sa Samaritan village. Usahay Kristohanon na patay na yung attitude ba? I don't know kung pangon or dili. Eh, dili mo accept ni Jesus. Ngayon, Lord, kung bahala, Lord. If I experience niya ng death and life situation para maabot yung yun siya, yun yung matuko na yung Lord.
Pa-experience na Lord, ito mga kalisod Lord, para maabot ang panahon Lord, nagtawag Lord yung sila mo Lord, na naman, maglisod na ilang kinabuhi, mo na maghadumdum na din sa imo. Mag-ampo ko Lord nga, Lord, kanis na Lord, aron ng Diyos mo tanong ni ilang kinabuhi Lord, pa-experience na kanis na Lord, sakit Lord, nga na maglisod na dyan kay ilang kinabuhi, mag-50-50 na sila. No? Si James o si John, anak ko Isla din. O sa man Lord Jesus, ipakaulawan mo kami sa Bartang Village. Ingna lang, kaya mo ang paulan ng lugkalayo ikan sa langit, aron sumugon sila tanan. No? Sabi kayo sa Jing ba? Ipasunog ng Rizal sa Bartang Village. Next na to. 55. But Jesus, ang sa'yo nakita mo, i-rebuke sila ni Jesus. Igsoon, bunaan mo yung Kristohanan mo kita, ang atuang balos, Kristohanan po. No? Agi kay Kristohanan ka, ang uban, lain nilang way mo balos. Ang ilang way mo balos, ilang iangko ni Lord. Lord, siluti ang mga tawhanan, Lord. Pero let me tell you honestly, so sa mahita mo, kung sa mahita mo ni James o ni John, i-rebuke sila ni Jesus. I-rebuke sila ni Jesus. 56. So they went on another village. Naging-away ba si Jesus sa Samaritan village yung wala nidawat sa yaa? Wala. Naging-lalis ba siya nga, no, kinahanglan mo tuho mo na ako, kaya ako may anak sa Diyos. Niyan ko ba si Jesus? Wala. Kung sa gibuot ni Jesus, let's go to another village. Ato ng taglain na lugar. Dili ilang tawagi sa Samaritan village. In short, kung inyo ang amigo, nga inyo ang sharean sa word ni Lord, ang inyo ang mga family member, nga inyo ang sharean sa word ni Lord, o dili magaling na sila maminaw igsoon, i-reject ng ganin na si Jesus, i-reject nila ang imo ang offer of salvation nga imo ang i-share sa ilaa, ayaw kasuko. Because if you follow Jesus, for sure there will be rejection. I-reject nila si Jesus, pinsan lang kitang nila magpa-reject. No? Na ako'y katapon nga nakita sa kuwan, dili sa maayo nga unang-unaon, pero nakatawa ko, paano Africa to siya na video. Yang ipadawat sa ni Jesus, di mo imudawat. Yang ipadawat pa ni Jesus, di niya imudawat. Ang iyang ibuhat, buha sa pusil, yang itiunan sa ulo, mudawat ka ni Jesus, dili, ano pa pang susil sa lahat, no? Pero dili kinahanglan inanaigsoon. Ang salvation is a free gift of God. Ang salvation gina-offer ni Jesus libre. Why bayad o di kinahanglan ipamutos? Wala niingon si Jesus nga tugson niya ang Samaritan village, ang Samaritan village masig. No, niyon siya. Okay, wako ginawa sa Samaritan village, let's go to another village. Sa sunod na syudad mo ato. So if you follow Jesus, make sure to prepare yourself to be rejected. Not for all, pero sa kadalasan sa mga katawhan nga wa mintuo ni Jesus. Number 2, let's read ito on verse 59 tapos sa 60. No? Ang number 1 na itong point, kung musunod ni Jesus, kinahanglan prepared that to be rejected. Kay mas kinaasan mo ito si Jesus na joy rejection na possibility. Next, to another said, niingon si Jesus, niingon, nga, follow me, niingon si Jesus, kuyon ako, but niingon ang tao, Lord, let me go and bury my father first. Or burying my father first. Lord, ilubong sa lakang kong amahan na matay. No? If you remember ito, ang number 2 na to, don't let others' spiritual death delay your service to God. Ayaw pasag ni Igsoon
nga imo ang mga kaila, pamilya, amigo, higala nga spiritually dead, sila mo'y makapa-delay sa imong obedience diha ni Lord. Yung sa dire, literal. Ako sa gilubong akong gininganan. No? Pero sa ikingon ni Jesus. And Jesus said to him, leave the dead, bury their own dead. But as for you, ikaw nga Kristohanon nga nagpili nga mosulod sa buha, go and proclaim the kingdom of God. In short, yung sa nga, sunod na kanang mga namatay, let them bury their own dead. So nga literal yung sana, let me bury their own dead. Patay na ganis, lubog ko na ilang minat yan. No. It is spiritually dead people. Mga tao na wala pa sa ginabuhi nila si Jesus. No? O sa kayo makayon ka nga dili sa tomo ang bakuglain nga mga disciple kay ako ang disciple wa pa na usog. Na ako disciple ug ako ang disciple brother taon ako bro dili pa ni nindot yung life kinahanglan na pa yung changes nito ko sa life kundi sa pumambak sa lain. Pero if that thing makadelay sa imong obedience ni Lord, niyon si Lord kinahanglan dili na makahimong hindrance sa imo ang paghatag sa imo ang best diha in service ni Lord. If you remember John, si Lazarus o katong rich nga tao si Torong to. Ang rich nga tao kay nana sa impierno yung si Lazarus nasa sa bakan ni Abraham. Kasi diingon diya, Luke chapter 16 verse 27 and 29. Napawasakan. Diingon siya dire, and he said, then I beg you, Father. Isa yung si Abraham. Karing rich man, patay na siya. Nana ni sa impierno. Init kay dito. Niingon sa Father. Yang i-mention si Abraham. Nakita niya si Abraham kung si Lazarus. I beg you, Father, to send him to my father's house. For I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they can come into this place of torment. 29. But Abraham said, they have Moses and the prophets, let them hear them. No? Ningon ang tao nga dato, init kayo diri sa impierno. Dili ko ganahan nga ako ang mga igsuon ni makabuok, ma-impierno ko sila. Gusto ko uli. Aron makita nila nga ako, niingon sa ila nga init kay diri dapita, matuo sila ang kasi. Pero agi kay patay na. Dili na to siya pwede mabuhi. Unsay giingon ni Moses, naasin unsay giingon ni Abraham sa langit, ingon siya nga, naa si Moses o iyaang mga propeta sa Diyos. Papaminawa sila o let them listen to them. Pasad din na sila mo'y mamati sa mga propeta nga gihatag sa Diyos. Ang imo ang 5 ka igsoon mismo mo'y musik ni Lord. Ang mga igsoon nimo mismo mo'y maminaw sa pulong sa Diyos. Dili agi kay nahadlok sila kay ikaw na impierno na. In short, kung kita mo'y nasa sitwasyon sa rich man and wala ka ta na impierno, ayaw pasag di igsoon nga ma-delay ang imong service ni Lord, agi lang kay wala pa na-save ang mga tao na gusto nimo ma-save. No? Most of us sa mga kasimbahanan, we are not going to church as a family. No? How I wish na kung musimba ka, dapat tibong pamilya ginunta.
Pero dili tanan inana ang sitwasyon. Ayo ba na nisimba diri anak lang. Ayo ba nisimba diri mama lang. Ayo ba nisimba diri lola lang. No? Dili gyud as a whole family. But igsoon, let not that thing hinders you to serve the Lord and go to church. Kaya bulingon niya ka na Lord, mag-serve ko nimo. Pero ako sa ning unahon ug luwas akong pamilya. Ano man, Lord, gusto ko Lord na kumusimba may kamitanan. Ang problema na agi sa kadugay na wala na luwas sa iyong pamilya, na apil na po ka wa kasimba. Agi sa kadugay nga in-invite mo sa imong amigo, manimba lagi ta, dili lagi ko kailangan lakaw, o yung nilang ka, sa mga ito mag-beach. Sige, kung ta, pero manimba ta, lagi kay pagduman nila sa beach, wala na panahon mo simba, halos silang duman na lang dito, wala pa simba. Lord, kung yan ako mo simba, Lord, umabot na ako ang bonus. Pero agi kay wala ka na ang bonus, wala na ako pinasimba. Lord, ang mga ako, amigo Lord, gusto na ko Lord maluwas, gusto na ko masimba siya. Pero aking yung amigo kay dili sa mutuo sa Ginoo, lugay kay mo siya na napakonvert. Lugay kay mo siya na nasiran, lugay kay siya dito ni Jesus. Natanggal 50-50, namatay na lang kadaan before pa nakasimba ng amigo. Ang imuang obedience nimo sa word ni Lord, nga mag-serve ka ni Lord, wala na siya'y pulos. Ano man, na-late na ka. Ang ending, igsoon, na-delay ang imong obedience, agi kay nagtagad ka sa mga katawhan ni mong spiritual death na receive sama sa ato. How I wish mahitabo igsoon nga ato ang mga pamilya, ato ang mga loved ones, ato ang mga friends, ma-invite na ito sa simbahan para dungan ta o lakaw niya o yung ni Kristo. Pero that is not always the case. But if we let that thing na mahitabo sa tuwa, remember, brothers and sisters, late obedience is still disobedience. Ang paglangan sa pagtuo sa sugo, disobedience yan ko'y tawag na. No? So number one, if we follow Jesus, we must prepare to be rejected sa mga lugar na tuwa ni Kristo. Next, if we follow Jesus, pasagdi ang katong mga spiritually dead to bury themselves. You can share the word to them, but don't let them hold you back. Muna niyon si Apostol Paul, igsoon, nakadumdum mo. Niyon sa, I look forward kung sa may nasa ahead. And kung sa may nasa kong likod, wala na nakasagal ka. You say to Jesus, niyon si James at si John, Lord, wala kang gidawat, sunugod ako sa Lord. Niyon si Jesus, pasakdi na sila, ay na sila hinanti, at to na lang sa pikas, para yun. No? Wala si Jesus ni insist, wala si Jesus naging away, but instead, niyon siya, let's move on. Kung ninyo ang friend na dugay na nung i-invite, kung hindi nyo ma-invite, move on. At to sa second friend. Kung hindi nyo ma-invite ng family, move on. At to kasi mga igalaw. At to kasi mga parente. And share the word of God. Dili nyo mo sa invite sa usa. Because that will bury themselves sa ila ang mga gusto nila na nanguyan. No? Next, last but not the least, 61 to 62. Look na, yeah. Yet another said, I will follow you, Lord, but let me say farewell to those at my home. And sabi, Lord, gusto ko ni mo, Lord, pero pwede siya mo say goodbye sa akong mga family. Mo say farewell lang ko, Lord. Hindi mo na ko sa akong mga parapama. Malakaw na ko ma. Kanang, ikaw na bahala sa akong mga humay,
Ako ang nakikwarta sa bangko, ikaw ang bigas ko ito, 150. Sabi mo na kayo. So, dahil ba, ikaw na po bahala sa ang utang sa asa. Sabi utang sa asa, ikaw na po bayad. No? Sabi sa Lord, musunod ko ni mo, Lord, follow ko mo, pero pwede nga mula isa ko sa balay. Mula sa balay. Lord, ako sa kwao na kung hinay-hinay, Lord, kaya masing mula na niyang ibay, Lord. Musunod ko ni Lord. No? Pero niingon dali sa 62, Jesus said to him, "No one who puts his hand to the plow and look back is fit for the kingdom of God." Isa kabalo ng plow. Isa daw kita ng makuma. Ng makuma. Nagamit, dili itong gamit ng makina na kagtug-tug-tug-tug-tug-tug. Panhan tayo, amo malay at buwang sa basakan, panhan kayo sa mabuntang. Tug-tug-tug-tug-tug. Mas malipat ko sa unang panahon naman, ang gamit nila is plow. Which is, ang gamit nila is kabaw. Dahil ang kabaw, nakatagpos na siya sa katong parauma nila. Kanang ilang parauma, nag-anak na siya sa yuta. Ako daw nag-send mag-picture na picture daw. Wala. Kalimut ko send a picture. Every time na mulakaw ang kabaw, muabante po ang plow. And every time na muhawid na kag-plow, masabot na ng naa, di ka pwede mo atras. Dapat abante rin ka permit. No? Walay kabaw naming atras. Isang na ako. One, makina ka, pwede mo pag-raso na. Pero ang kabaw, straight pwede na siya. Pag-abot sa unahan, liko. Pero kinahanglan, imong na tao na sa kanuagi. Pero niingon, the way igsoon si Jesus, walay ni hawin o pang-unga nga manantaw sa likod niya. Kung sa'y nahimong agi niya. Same day zone, giingon ni Apostle Paul, wala ako naglantaw sa akong past kung sa'y akong agi. But nag-focus ko sa goal sa future. Kung saan may i-prepare ni Lord. Because every time na mulantaw ka sa imong agi, niyo siya diya, it is not fit in the kingdom of God. Ano man, every time na mulantaw ka sa imong agi, mo na yung makapahulpak nimo sa mission na gihatag nimo ni Lord. If sunod ka ni Jesus, learn how to walk forward na walay lantaw-lantaw sa likod. Amen ba? Ano man? Here's a first example na niya. Peter, gihatagan sa ni Lord o dagang isda. Sa kadagang sa isda, hapit na mabukto ang iyang pukot. Kung iya mong ibaligya, paldo-paldo yun si Juan. Peter. Inutang ito dako. Ano man, dagang yung isda yun. Pero niyon si Jesus, "Follow me, and I will make you fishers of men." Kung sa'yo gibuhat ni Peter, niyon pa sa ni Jesus, "Lord, mukuyon ko ni mo, Lord Jesus, pero ibaligya sa nako ng isda." May nalang ni nato pang pamasahe na ito ba? No? Pero wala na yung si Peter. Kung sa'yo gibuhat ni Peter, yang ginawag yung net, o nisunod ni Jesus, no looking back. Ano man? If nilini ito si Peter once lang siguro, makakita ko siya na sayang ang isda, sayang akong bangka, sayang akong net, wala pa ko'y ibilan ang niya, wala pa ko'y gitugong isa'y mughat, makuha ang niya, na yung mga sa bahay sa katao na nagkakanang mulakaw ko, pagwaon ng mga isda, no, nagkang ikamuhanunaan. Pero niyo si Jesus, usa na instruction, follow me. Pero kung follow ka ni Jesus, this is one thing na kinahanglan natin i-take consideration na mawala sa ato ay igsoon. Dili, prepare yourself not to look at your achievements.
Ano man? Igsoon ngayon kayong pastor ng mga engineer. Ngayon kayong mga pastor ng mga dato, no? Like Brother Reggie nakapensya sa Pagadian ng Spanish. Mga dato kayo sila. Pero nisunod sila ni Jesus Yapo. O wala nila gihimo nga mahindran sa ilang ng kadato para masunod ni Jesus. Wala nila gihindran sa ilang status, no? Nga mahimong nga mo tayo mahimong babag nga nang mulingi sila sa likod nga sayang ang akong negosyo. Sayang akong pag-eskwela. Sayang akong kahagdo. Sayang akong achievement. Sayang ako ang mga posisyon sa opisina. Pero niyon si Lord, if you want to follow me, make sure na kaya ni mo dili lingion ang mga butang na naa sa kalibutan pagpalit. Sayang akong friends. Sayang ako ang girlfriends. Sayang ako ang mga tinigong. Sayang ako ang mga gihaguan. No? Nasa simbahan. Then, naghimo kang project nila sa simbahan. Pastor, mag-donate ko o tulong ka aircon. Okay, sige. Karon inimo si Lord mo. Dili kita biya patawgon para sa Galas Church. Gusto ko maghimo ka bagong simbahan dito ka sa sindangan. Ibuyo si Lord na dito ang sindangan. Dapat mag-follow ka dito sa sindangan. Pero kung ulan ka, sayang ang akong gidunit na aircon. Dili na sa Lord. If you want to follow Jesus, make sure to take consideration katong tulog kapitan na itong dimension. Usa kayo ito? Prepare to get rejected. Number 2, don't let others' spiritual death or spiritual death delay your obedience ni Lord. Ayaw may mo nga sila may makayong delay sa iyong pag-alagad ng Kristo. Ikatulo, if you follow Jesus, learn not to look back. Kung sa to'y imong nabilin sa pagsunod mo ni Kristo, ayaw na lingiya. Pasalamat na lang nga karon kay dili sa mahimong asin. No, kung mahimong pagkakasin, wala nang ibaligya na kasi nasilingan. But these 3 things, sa iyo na kaya silang tulong, pero ikabot sa sitwasyon, lisod ni sila. Sa iyo na mo yung Lord, I will follow you. Pero pagkabot na kaning tulong, kabotang matandog sa iyong kinabuhi, diyan na ka mag-ingon, lisod di ay ng iyong Kristohan. No? But remember, so in our previous na to, na scripture, our Lord is our banner. And every time kasulidilon ta, let us remember that it is the Lord who gives us strength and nothing is impossible for our Lord. Ang yan ka na sa pagkalinyo. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, God,